Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kahapon sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Pentecostes ay natapos na ang panahon ng pagkabuhay. At ngayon ay bagong simula ng karaniwang panahon. At ang Lunes, kasunod ng Linggo ng Pentecostes, ay paggunita kay Maria bilang ina ng simbahan, Mother of the Church, ina ng sambayanan, sapagkat si Maria ay naging bahagi na ng simbahang tinipon ng ating Panginoon. At nung Pentecostes, naroroon din si Maria. Yung Pentecostes ang pagsilang ng simbahan. At noon pa man, kapiling na natin si Maria bilang ina. Kaya tong araw na ito, pinaparangalan natin siya bilang ina natin, tayo bilang simbahan ng Panginoong Yesus. At nawa lagi nating madama ang makainang pagmamahal sa atin ng mahal na Birheng Maria. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at isinilang ng Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, isinilang ka sa mundo upang maging aming liwanag at kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming lahat. Ipagkaloob mo, pakundangan sa inang mapagmahal, na ang iyong simbahan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit na makaanib mong isinilang, upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binimot bininyay laging maglalaban.
Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ang lahat sa ating bayan. Pinupuri ka lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos ng nakataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa sa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri ka lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri ka lubusan ng lahat sa ating bayan. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinuhog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw na pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali
ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ngayon ay pinaparangalan natin ang mahal na Birheng Maria, hindi lang bilang ina ni Jesus na ating Panginoon, kung hindi ina rin natin bilang simbahan. Kaya si Maria ay ina ng simbahan, ina ng sambayanan. At saan natin binabase ang pagpaparangal natin kay Maria bilang ina ng simbahan? Una, bilang simbahan sa pamagitan ng Espiritu Santong ibinuhos sa atin, ito yung pinagdiwang natin kahapon, sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay naging katawang mistiko ni Jesus. Tayo ang presensya ni Jesus sa mundo ngayon. Si Jesus ay sumasa atin. Tayo ay kanyang katawan. Si Jesus na ating Panginoon, siya ang ulo. Kaya nga kung ikukumpara si Jesus at tayo, parang katawan nga. Si Jesus ang pinakaulo, tayo yung katawan. Kung si Maria ay ina ni Jesus, ang ulo ng simbahan, automatic, logical din na sabihin, makatwiran ding sabihin, na siya rin ay ina ng buong katawan. Hindi lang siya ina ng ulo. Siya ay ina maging ng katawan ni Kristo. Tayo yon. Kaya nga, si Maria hindi lang nanay ni Jesus. Siya rin ay nanay natin dahil tayo ay katawang mistiko ng ating Panginoong Jesus. At sa tagpo doon sa krus, kung saan inihabilin ni Jesus ang kanyang ina sa alagad na minamahal niya, hindi lang ito ordinaryong tagpo ng paghahabilin. Sa mata nating mananampalataya, may malalim na kahulugan, yung tagpo na iyon. Yung alagad na kung kanino ibinilin ang mahal na ina, kinakatawan niya ang buong simbahan. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, narito ang iyong ina, yung alagad ay tinanggap na niya si Maria bilang nanay niya na rin, kinupkop niya si Maria at itinuring na ina, nangangahulugan yan na si Maria naging ina nating lahat. At bilang ina, alam natin ang tungkulin ng ina. Siya ay tagapag-aruga ng anak. Siya ang nangangalaga sa anak. Kaya sa buhay pananampalataya ng simbahan, malaki ang papel ni Maria. Nagsisilbi siyang ina natin sa pananampalataya kay Kristo. Si Maria ang unang alagad ni Kristo. Si Maria ang unang Kristiyano na maituturing. Siya ang unang nakinig sa kanyang anak. Siya ang unang sumunod sa kanyang anak. Kaya si Maria bilang ina natin, siya ay halimbawa natin. Siya ay huwaran natin ng pagiging tapat na Kristiyano at alagad ng kanyang anak. Ganyan ang unang paraan na si Maria ay ina natin. Siya ay modelo natin ng pagiging isang Kristiyano. Ikalawa, noon pa man,
si Maria hindi na humiwalay sa mga alagad ni Kristo. Simula nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, kapiling na nila si Maria hanggang sa siya ay mabuhay na maguli, hanggang ipadala ang Espiritu Santo. Kaya nga nung Pentecostes, naroon si Maria. Nung bumaba ang Espiritu Santo, nasa gitna ng simbahang natitipon si Maria. Kaya si Maria ay nanay na noon paman sa simbahan. Siya ay nagsisilbing lakas at inspirasyon. At sigurado laging pinapanalangin ni Maria ang mga alagad ni Kristo. Kaya nga mula noon at magpahanggang ngayon, yung pa rin ang papel ni Maria, pinagdadasal niya tayo na palagi. Kaya naman tayo rin nananalangin sa Kanya, mahal na ina, ipanalangin mo kami. Kaya meron tayong nanay na nagdarasal sa atin palagi sa tabi ni Jesus. Alam natin si Maria, iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Nauna na siya sa langit. Naroroon siya para ipagdasal tayo. At sa kasaysayan ng simbahan, mula noon magpahanggang ngayon, may mahalagang papel at tungkulin ang mahal na Birhen. Bahagi siya ng kasaysayan ng simbahan. At sa buong kasaysayan ng simbahan, naroon siya bilang tagapagdasal natin, bilang modelo natin, bilang inspirasyon natin. Si Maria rin ay larawan ng simbahan. Kapag tumitingin tayo kay Maria, nakikita natin ang kinabukasan natin bilang simbahan. Kung ano ang ginawa kay Maria, yun din ang gagawin ng Panginoon sa atin bilang simbahan. Si Maria nauna na sa langit, niluwalhati na siya, nakiisa na siya sa kaluwalhatian at pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga iniakyat siya sa langit, katawan at kaluluwa. At tuwing ipagdiriwang natin ang pag-aakyat sa langit kay Maria, ipinagdiriwang natin ang magiging kinabukasan natin. Luluwalhatiin din tayo, katulad ni Maria. Kung ano ang ginawa kay Maria, gagawin ng Panginoon sa atin. Tayo bilang kanyang mga anak. Kaya ganyan ang papel ni Maria sa atin. Siya'y larawan ng pag-asa. Siya ang liwanag sa gitna ng ating mga pinagdaraan ng pagsubok sa buhay sa kasalukuyan. Ang imbitasyon sa atin, lagi tayong mamintuho sa mahal na Birhen. Tayo ay mapalad na ang patron natin ang mahal na Birhen, ang Immaculada Concepcion. Laging pinapaalala sa atin na maging bahagi ng ating pananampalataya si Maria. At sa buong paglalakbay natin tungo sa kaharian ng Diyos, kapiling natin si Maria. Kaya manalangin tayo sa Kanya ngayon. Siya ay ina ni Jesus, ina rin natin. Nanay ni Jesus, nanay din natin bilang simbahan. Kay Maria, makakaasa tayo ng pagmamahal ng isang nanay. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya
sa malawalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangailangan sa tulong ni Maria na ina rin natin bilang simbahan. Ating itutugon sa bawat kahilingan sa tulong ng aming Inang Maria. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa pagligtas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan na nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod ng kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon at patuloy nating ipagdasal ang kaligtasan ng mga kababayan natin, lalo na ang mga malapit sa bagyong nasa bansa natin ngayon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamagitan ng aming ina, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Simbahan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birheng Maria. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito sa panalangin itinuro niya sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung itong aming paglalaya, inabot ng pagkabagaba, naway mabanagan ka, hinirang natala ng umaga. Di alintana sapagkat naroon ka, ni unos na lima. Iyak tingning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, iliw. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming tita, naway inghantungan, pinakamimiting kaharian. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, ilang iligid. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal, ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Awitin natin ang Hail Mary. Hail Mary, full